Magandang gabi mga kababayan at welcome sa Ang Pinoy Live. Medyo naka-miss out tayo last week pero ngayon bumabalik tayo at may makakasama tayong muli mula sa Taiwan. Excited kami dahil first time actually may makakausap kami from Taiwan. Last week from Taiwan din supposedly ang guest at ngayon tuwang-tuwa kami dahil ako, bukod sa Taiwan siya, nasa Taiwan siya ngayon, kababayan ko din sa Bicol. So, sa Indogabos, Diyos maray na bangge. So, excited ako makakwentuhan ng isang Bicolana. Hindi ko na matandaan kung, may na-interview din ako before from Australia na Bicolana. But of course, pagkababayan, iba din talaga, no? So, excited ako makakwentuhan siya. At medyo interesting yung ang ginagawa niya sa Taiwan. Kanina pinag-uusapan namin. Mukhang rado akong maraming ma-inspire ngayong gabi. So hindi ko na po patatagalin pa. Ang guest natin ngayong gabi ay isang singer sa gabi at nagtatrabaho din siya sa umaga as factory worker. So magandang pagkwentuhan natin kung paano nga ba niya na-juggle ang kanyang schedule at 7 taon na siyang nasa Taiwan. So, siguro mas magandang tanungin natin ng ibang detalye sa kanya. Hindi ko na po patatagalin pa. Ang guest natin ngayong gabi ay si Kim Cruzata. Hi Kim, good evening. Yes, hello po. Good evening po. Ayan. So, una, thank you Kim for saying yes. Of course, sa pagsama sa amin dito sa Ang Pinoy, sabi ko nga, Yes ikaw ang po. unang taga-Taiwan namin na makakausap. At excited kami kung kamusta naman dyan sa Taiwan. Kamusta ka dyan? Well, okey po dito sa Taiwan, yung, lifestyle talaga dito napakasimple lang. Yeah, napakasimple lang unlike sa ibang countries. Oo. So, nabanggit mo na yung simple, no? Kasi syempre kami dito sa Pilipinas, ako gustong-gusto ko si Taiwan dahil masarap yung pagkain. Yes, yes po, totoo 'yan. Tapos, syempre yung nakikita natin sa mga street foods dyan, grabe, malinis. At saka, Yes po, ah, sobra. oo. Saan ka sa Taiwan? Nasa ano po ako, sa Taoyuan. Malapit ako sa pinaka-capital ng Taiwan. Nasa pinaka-city po ako. Wow, okay. Yes. So, kwentuhan natin sila. Ilang taon ka na sa Taiwan? 7 years, 7 years na po. 7 years na ako dito. At siguro magtatagal pa. Gusto ko yan. At siguro magtatagal pa. Alam mo, nakakatawa Yes yun, ah. po. Oh, bago ko tanungin kung bakit magtatagal pa, bago ka pumunta ng Taiwan, lagi ko itong tinatanong eh, ano ang Mhm. ginagawa mo dito sa Pilipinas? At bakit ka nagdesisyon na, oops, punta na ako sa Taiwan? Actually po sa Pilipinas, okey naman yung living lifestyle ko noon. Nagtatrabaho ako sa umaga as sales representative and then sa gabi naman every weekend, kumakanta ako sa mga bars or minsan sa mga kasal, minsan sa ano naman mga events ng mga pulitiko gano'n. Yes po. Gano'n po yung pinagkakaabalahan ko before sa Pilipinas. So, ang nakapag-ano sa'kin, encourage sa'kin mag-Taiwan is nakikita ko kasi ang Taiwan, yung background ng Taiwan. Parang naging interested ako sa lifestyle ng Taiwan and very interesting kasi yung, ah, work work dito, eh. So sabi ko, why not try na mag-apply. Actually yung pag-apply ko parang wala pa sa utak ko yun, wala pa sa ano ko, nag-try lang ako na nagkataon na nasa Manila kami. And then one try nag-apply ako, natanggap agad ako, within 2 months nakaalis ako. Wow. Alam mo, habang kinikwento mo kung anong ginagawa mo dito sa Pilipinas, alam mo, pwede kong sabihin na maganda yung kita mo dito sa Pilipinas. Yes. Okey din yung kita ko sa Pilipinas before, Mm. Kasi lalo na ano ako, single mom, so kailangan ko talagang magdoble kayod nun. Pero okey naman kasi sales rep ako, okey naman yung sahod and then at the same time kapag kumakanta ako nagagawa ko yung passion ko at kumikita rin ako. Kasi 'di ba alam natin na medyo magandang kita kapag kumakanta ka sa mga
events, sa wedding. Events. O, Yes po. yung sales naman is actually may income pa yan na commission bukod sa sweldo. Mhm. So, Yes, yes, meron. nakakatuwa na actually sabi mo nga eh, bakit ka pumunta ng Taiwan? Dahil lang ba sa lugar? Kasi ang ganda ng, kung ako ang ganda na ng ginagawa mo dito sa Pinas. Actually, nung una, hindi ko talaga sigurado kung anong pinakagusto ko dito sa Taiwan. Parang gusto ko lang yung experience. Gusto ko yung experience na makapag-abroad kasi bata pa lang ako, yung tita ko, ah, asawa ng tito ko, lahat sila nag-Taiwan. So sabi ko, ano bang meron sa Taiwan? Kaya parang naging interested ako na i-explore itong lugar. And then, nung napunta ako dito, hindi ako nagsisi. Halos kung pwede nga lang akong makapag-citizen dito, mas gugustuhin ko. Wow! Sige, kwentuhan mo, bakit? Anong ganda ng Taiwan na nakita mo? At sabi mo nga, eh, di ba, 7 years and beyond. Yeah. Well, unang-una kasi ang Taiwan, napakaganda ng government nila. Yes. Wala kang makikitang basura sa gilid. Wala kang makikitang mga sasakyan na mausok. Wala kang maririnig na busina ng mga sasakyan dito. Bihirang-bihira kang makakarinig sa mga siguro kapag may naaksidente, ganun lang. And then, yung tax na binabayaran namin dito, ibinabalik din every year. Every year nakukuha namin yon. August, depende sa kung kailan ang release ng every company. And then, ang maganda dito kasi, ang mga company ng Taiwan, karamihan walang criticism. Hindi sila bias kung ano yung incentives at bonuses ng mga locals, yun din ang natatanggap namin. And minsan nga is mas sobra pa yung bonus sa amin kasi workaholic talaga mga Pilipino dito. Every weekend lang sila nag-unwind ganon. So, pero kapag may overtime nga, kasi ang rate ng overtime dito mas mataas kesa sa working days mo. Kaya kumbaga, yung mga Pilipino dahil mas gusto nila mas malaki yung income, nagtatrabaho na lang sila overtime kesa mag-outing o kaya maglibang sa labas, mag-bar, mag-ganon. And isa pa sa ano ko dito sa Taiwan, pinaka nagustuhan ko yung mga lugar nila, yung mga tourist spots nila. Kasi sobrang friendly ng mga tao. Bihira ka makaka-encounter ng medyo masungit dito. Talagang mababait sila. And then yung transportation. Main transportation dito is yung ah, train. MRT, speed railway, bullet trains. Lahat yan. Yan ang pinaka-main ah, ano nila dito. Transportation and then bus. And then, ang ma-o-observe mo dito, ang train nila is napakamura ng pamasahe. Yung 20 minutes na babiyahe ka sa lugar na pinanggalingan mo at sa pupuntahan mo, parang nasa $23 lang siya. $23. And then, kung sa malayo naman, depende sa train na sasakyan mo. Pero mostly talaga mura. And then sa bus, kahit gaano kalayo ang ano mo, ang destination mo, $18 lang. Magkano lang yun sa peso? 18 times 1.7, ganon, sabihin natin. Kaya, yung lifestyle dito, masasabi ko talagang napakasimple at sobrang nagustuhan ko kasi napakalinis ng paligid talaga. And yung mga pulis dito, hindi sila yung, well, like sa Pinas, yung ibang mga nasa pwestong pulis, hindi talaga naiiwasan yung merong mga hindi magaganda ang ugali. Dito, hindi kasi sila bias eh. Local ka man, foreign worker ka, pantay dito lahat. Sa benefits, wala din ako masabi sa benefits kasi sa company napasukan ko sobrang ganda ng benefits. Hindi ka pipiliting pumasok sa overtime kahit marami ang gawa. And then,
Sa sick leave, gano'n. Kapag halimbawa pagod ka na, gusto mo mag-leave, madali lang. Sasabihin mo lang, "No other questions." Sige, kung gusto mo basta may leave ka. Gano'n gano'n dito kaganda yung mga company kaya siguro nagtatagal din mostly ng mga Filipinos dito. Kasi pinakamarami ang mga Filipino dito, eh, kumpara sa mga ibang lahi. Ang gusto rin kasi ng mga Taiwanese, masipag talaga. Kasi ang mga locals dito, ang isip nila pera, pera, pera. Trabaho, bahay. Minsan lang sila mag-good time, eh. Yung kadalasan makikita mo sa mga bars dito hindi matatanda, eh, mga bata. Mga batang high schooler, mga gano'n, junior high or mga college. Yun yung makikita mo sa bars pero wala kang gaano makikita dito yung mga matured na ano. And then isa pa, kasi mahilig akong lumabas talaga ng gabi, napaka-safe. Kahit madaling araw maglakad ka diyan sa labas, napaka-safe. And then makikita mo talaga na yung mga tao marunong sumunod dito, may disiplina. May disiplina sila sa sarili. Yun ang hindi ko alam kung kakayanin ng Pilipinas, eh. Kaya sabi ko, sana kung magkaroon na ng, ah PR dito. Sana makapag-convert ako sakali. Kasi sobrang ganda talaga ng Taiwan ini-encourage ko talaga yung mga kakilala ko. Sabi ko kung mag-a-abroad lang kayo, dito na lang kayo sa Taiwan. Kasi kako within 1 year kaya niyong pag-ipunan makabili kayo ng bahay at lupa niyo. Kasi gano'n yung ginawa ko, eh. Within 3 years, bahay at lupa talaga investment. Kaya hindi ko alam kung kaya kong maiwan ng Taiwan if ever matapos na yung contract ko, eh. So, nung umalis ka alam mo ang ganda ng natutuwa ako habang pinapakinggan ka kasi siguro ako I've been to Taiwan twice, pero marami pa akong 'di napupuntahan. Kasi siyempre Yeah. diyan sa city 'no. Habang pinapakinggan kita, yung iba bago sa pandinig ko na gusto ko rin malaman, talaga, pero bago ko puntahan yun nabanggit mo na yung tita mo galing din sa Taiwan. Gaano sila katagal? Yeah. Natapos nila yung term nila, eh, 15 years. Kasi ang Taiwan, nag-o-offer lang sila ng workers from other countries ng 1 to 12 years. Pero puwede ka nilang i-grant 'pag nagustuhan ng company na mag-renew ka every year hanggang 15 years. All in all na yun kasama yung 12 years. Pero ngayon kasi may mga company na kapag nagustuhan ka nila, puwede ka na nilang i-convert as local. Sila ang maglalakad ng papers for you, gano'n sila dito. Parang PR. Yeah, parang PR siya. Ang tawag sa ID na yan is, ah APRC, APRC, Alien Permanent Resident Certificate. Gaano katagal ang processing nun kung ngayon nag-umpisa na sila? Ang sabi nila depende kung kailan daw in-apply, eh. Kasi, bihira pa yung nagga-grant ng gano'n sa mga companies ngayon, eh. Kasi mostly kasi kapag Pilipino minsan matitigas talaga ang ulo. So, yung ibang company parang mas gusto nila palitan na lang. Kasi kapag sinabing luma kasi dito, yung term na luma, ibig sabihin nun matagal na sila dito sa Taiwan, kadalasan yung ibang matitigas na talaga ang ulo. Ah, alam mo nabanggit mo kanina, unang gusto kong tanungin, nakakatuwa na ngayon lang ako nakarinig sa lahat ng mga nakausap ko tungkol sa tax refund. Yeah. Nangyayari tuwing August. Puwede mo bang i-expound ng konti yun? Well, every month kasi, 6 months within a year. 6 months within a year, kailan ba siya nag-i-start? Basta 6 months siya, may cut-off kasi silang kino-compute, eh. Within a year, 6 na buwan dun kakaltasan ka ng tax sa sweldo mo. And then after kang kaltasan, ibabawas sa sweldo mo, every August to December ang release ng tax dito.
So, yun ang time na pinakamasaya ang mga Pilipino. Kasi may bonus, sabay-sabay kasi kapag August eh. Annual bonus, quarterly bonus, and then yung tax refund. Parang ang sarap nun, ah. May annual bonus na may quarterly bonus. Yung quarterly Yes, depende sa company. depende siya sa company. Pero mostly talaga sa Taiwan law, meron talaga every company dapat meron. May 13th month rin ba dyan? Curious lang ako. Hindi kasi siya masasabing 13-month pay. Kasi ang nangyayari is bonus siya kapag malapit na ang Chinese New Year. Yeah. It's also equivalent to one month. Ganun ba yun? Depende pa rin sa company eh. Kasi may mga company na meron din silang ah, bracket kung ilan lang yung bonus na ibibigay nila sa'yo eh. And then, depende kung gaano ka nakatagal sa kanila. Yun ang ano nila, yun ang basehan nila ng bonuses. Ang galing, ah. Ngayon ko lang narinig. At nakakatuwa na marami sa ating mga kababayan ang happy-happy talaga dyan. Based on, Yes oo, po. naririnig lang. At ngayon ko lang din nalaman yung sa term na 12 years and Mhm. 15 years. So sana mas marami pang magstay. I mean, kasi sigurado ako na napakalaking tulong. Sabi mo nga, ikaw mismo nakabili na, nakapag-invest na. So, Yes, nakuha yes mo po. din after 3 years? After 3 years ko kasi dito, nasa ibang company pa ako, Taipei pa ako nauna eh. Kakalipat ko lang sa bagong company ko, so pang second term ko na 'to sa company ko. Yung una kong company, swertihan talaga siya. Yung una kong company hindi masyadong masuwerte eh, kasi sobrang pagod, hindi hindi maganda yung compensation. Parang hindi level sa pagod mo yung compensation na natatanggap mo. And yung company ko naman ngayon, maganda, schedule maganda, compensation maganda, bonuses, lahat-lahat okey, okey siya. Eh, yung leave, kasi nabanggit mo rin, di ba sa Pilipinas, Mhm. 15 days na VL, vacation leave, may 15 days na sick leave, tas minsan may emergency leave pa. Paano ang leave dyan sa Taiwan? Well, nakakatuwa nga dito sa Taiwan, eh, kasi dito lang ako naka-encounter na meron leave para sa menstruation leave. Kapag masakit ang puson mo, puwede kang hindi pumasok. Then yung sick leave naman kapag 1 year ka na sa kanila meron kang ilan ba yung sick leave na natanggap ko, 3 araw 'pag 1 year ka na. And then after ng first contract mo sa kanila ng 3 years meron kang hindi, 240 hours. After 3 years, meron kang 240 hours na sick leave. Meron kang 12 days na menstruation leave within a year. Bale isa sa isang buwan. And then, yung annual leave mo naman after 3 years, meron kang 11 days annual. Wow! Alam mo, habang kinukompute ko sa utak ko, no, yung 240 hours, malaki din yun. So, that's ilang days din yun, di ba? Mga 30 days. Yes, yes. Then separate pa po dun yung ano, yung halimbawa kapag, ah, na-ospital ka, meron kasing sick leave with pay, and then meron kaming sick leave without pay, gano'n po siya. Kaya kung i-a-add mo lahat siya, napakarami talaga, puwede mo siyang gamitin. Meron meron pang personal leave, eh, 'pag personal leave without pay yun, ilan ba yung binigay sa'min nun, 240 din ata, eh. 240 din siya. Kasi nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, gumamit na ako ng personal leave ko kasi kulang yung isang buwan, eh. So, mag-e-extend pa ako, kaya gumamit ako ng personal leave without pay na po yun. Oh, at may HMO din ba dyan? Paano yung sa May HMO, health? Kapag kunwari, nagkasakit, paano? nakalimutan ko siyang banggitin kanina. Ang health card dito, kinakaltas sa'min every month is 900. Every month yun, 900. And then ang nakakatuwa sa health card mo kasi once may health card ka, 'pag magpapa-check-up ka ang babayaran mo 100,
babayaran mo 150, may gamot na yun. May kasama na siyang gamot. Kasama daw ng dental, ah, body check, gano'n, check-up. Then 'pag na-hospital ka, last time kasi yung partner ko na ospital, meron siyang health card. Supposedly ang bill niya is 34,000 $34,000. Pero ang binayaran lang namin $3,000. Napakaganda ng ano, ng health health ano dito, health insurance, Oo nga. health card, sobra. Paano yung housing, mahal ba? Yung housing namin dito is meron talagang dormitories for factory workers. Kaso kung gusto mo naman na mag-rent ka ng sarili mong apartment para 'di ba nakakagalaw ka ng wala kang iniisip na mga ka-bed mo or ka-room mo, mura lang din, eh. Kasi etong sa'kin, etong apartment ko is condo type. 'Pag sinabi mo kasing condo type, eto na yung nasa parang upper class na sa kanila. 6,000 lang siya per month. And then, hindi lang kasama yung kuryente, pero included na yung water dun and then other taxes kasama na sa 6,000. Very reasonable. Yeah, very reasonable po and napakaganda ng place. Mabait din ang may-ari. Mm. Hindi na kita tatanungin kung nalulungkot ka diyan kasi narinig ko sa'yo kung gaano kaganda si Taiwan. Sigurado ako na hindi ka nalulungkot diyan. Ang tanong ko na lang, nagtatrabaho ka sa umaga, paano mo pa nasisingit ang pagiging singer? Well, actually po, yung pagiging singer ko is every weekend lang naman po siya dito. Depende po kung may kukuha sa akin outside the bar. Kasi ang kinakantahan ko po ngayon, ang hawak ko is yung buong banda. Bar po siya ng puro Filipino. Lahat ng pumapasok do'n Filipino. Meron din mga foreigners and then mga locals na pumapasok. So, nagtatrabaho ako ng pag-schedule ko na work ko and then overtime. Kapag yung weekend na tapat na day off ko or wala akong overtime, kumakanta ako. Minsan nga kahit pasok ko ng umaga, kumakanta ako ng gabi and then kinabukasan day off ko. Gano'n na lang yung mangyayari. Kasi hindi talaga maiwasan bilang yun ang trabaho ko sa Pilipinas. Hinahanap-hanap talaga ng katawan ko, hinahanap-hanap ng yung gusto kong kumanta, eh, gusto kong ilabas yung passion ko. So, sabi ko, kaya naman ng schedule. So, why not? Why not hindi ko kunin? Especially na medyo well-known na kami dito na kasi may mga kumukuha na sa akin from mismong labor, eh. Labor ng iba-ibang places dito. Napakasarap naman yan. Meron ka bang mga na-experience na challenges, lalo na nung mga una, pagdating mo diyan sa Taiwan? Well, ang pagkakamali ko lang nun nung bago ako pumunta dito sa Taiwan is nakapag-lending ako. Kasi ako yung tao na ayokong umasa sa iba para walang maisumbat sa'kin. So, ginawan ko ng paraan kasi nag-o-offer din yung agency ng lending para mabayaran ko yung placement fee. Ang struggle ko lang kasi hindi ko alam na yung payment niya pala is 1:1. So, kahit 100K lang yung hiniram ko, 100K din ang babayaran ko dito, $2. So mas malaki siya, mas malaki siya kung iko-convert mo. Pero yun ang naging struggle ko nung pagdating ko dito, eh, kasi ang laki ng hinuhulugan ko every month and then maliit pa yung sahod ko sa pinakaunang company ko kasi walang overtime dun. Nagulat ako, ang laki ng pinailangan Yes, mo, oo. yes po. Reality po talaga 'yan, nangyayari po 'yan kasi lalo na sa mga first-timers. Mga first-timer hindi nila alam na yung binabayaran nila every month is sobra pa sa kinuha nila sa peso. Na-realize ko lang siya nung nandito na ako.
Kasi sabi ko, yung $12,000 na hinuhulog ko every month, 'pag kinonvert mo sa peso, triple ang magiging price niya sa Pilipinas. So sabi ko, parang yun talaga yung pinaka-worst ano, experience ko. Nahirapan kasi ako, maghulog every month. Magkano lang yung natitira sa'kin dati. 3 years in-endure ko talaga yung gano'ng ano, setup. May way ba na makapunta diyan na walang placement fee or lahat may placement fee talaga? Meron 'tong way through, ah, ano government to government. Nag-o-offer ang POEA ng mga, available work dito. Pero didirekta ka sa POEA and then magpapalista. Yun ang struggle naman kasi aantayin mo lang kung mapipili ka. Kung hindi ka makakasama dun sa bilang ng kailangan ng i-interview, wala. Parang walang kasiguraduhan if ever man na mag-apply ka through POEA. Wow! Alam mo ibig sabihin 3 taon ka halos nagbayad ng placement fee mo? Well, actually, one year and a half? 1 year and a half. Kaso nga lang dahil maliit yung sahod ko, nakakahiram-hiram ako sa tao para lang ma-endure ko yung pagpapadala sa Pilipinas, allowance ko for the whole month. Kaya ang nangyayari nakakahiram pa ako sa ibang tao. So, yung struggle ko talaga yun yung pinaka-ano, naging struggle ko dito pero the rest wala na, eh. Pero ngayon talagang well-adjusted ka na. Yes, sobra. Kasi lalo na kapag natuto ka na ng kahit kaunti ng basic language nila. Ang karamihan kasi ng locals dito 'pag narinig ka nila na marunong ka magsalita, matutuwa sila sa'yo, eh. Kaya after a year na nakalipat ako dito sa bagong company ko, napili ako maging leader ng department dahil marunong ako magsalita. So, nakakatuwa lang kasi dito na-appreciate nila yung effort at yung sipag mo talaga. Hindi tulad sa ano na kahit doblehin mo yung gawin mo, yung ginagawa mo, parang walang nakaka-appreciate ng gano'n. Sa company niyo ilang Pinoy kayo? 1,000? Wow! Yeah, malaking company kasi yung nalipatan kong company. So, hindi kami lahat magkakakilala. By department lang talaga yung magkakakilala. Kasi maiipon lang 'yan sa Chinese New Year, yung tinatawag nilang Weya. Yun yung parang Christmas party nila dito. Lahat maiipon. Dun mo makikita talaga na napakadami. Hindi kakasya yung ano, buong basketball court, hindi kakayanin. Sobrang dami talaga. At gaano ka kadalas umuwi ng Pilipinas? Kunwari sabi mo nga 3 years yung contract mo. Yearly ka ba umuwi or ev Sa dati kong company po, hindi ako nakauwi kasi hindi sila pumayag. Hindi sila pumapayag hangga't hindi tapos yung kontrata mo. Late ko na nalaman na hindi pala puwede yun. Kasi every year, after a year na nakapagtrabaho ka na, puwede ka palang umuwi sa Taiwan law. Nasa Taiwan law talaga siya. Kaya dito sa company ko, wala pa akong 1 year nakapagbakasyon ako. Pinayagan nila akong magbakasyon and then after, after a year nung nagbakasyon ako yung sumunod na year ulit nakapagbakasyon ako 2 beses. basically ilang years ka na diyan sa bago mong company? 4 years. For 4 years na. Yeah, kaka-renew ko lang last year. kasi every 3 years kasi ang renewal. Yes, every 3 years ang renewal. Oo. Nabanggit mo kanina na may kid ka, 'di ba? How old is your kid Yes. now? Turning 10 years old na po siya. Bale iniwan ko siya, 3 years old pa lang siya. Pero okey naman kasi medyo matalino yung anak ko, alam niya yung sitwasyon namin so hindi siya gano'n naghahanap sa'kin kasi alam niya na
ah, kapag may time, pagbabakasyonin ko sila dito, eh. One time na silang nakapagbakasyon dito, eh. Pinagbakasyon ko sila kasama ang parents ko pati yung anak ko. Then yung mga parents ko nga talagang namangha talaga sila sa Taiwan. Wow, at least alam mo yung medyo malaki na 'pag 10 years old, puwede mo ng Mhm. kausapin regularly ano? Yes po. Mm. Sa mga gustong pumunta diyan, kasi habang pinapakinggan ko very ideal ang Japan sa mga kasama natin, I mean mga kababayan natin. Mhm. Ano puwede mong i-advice kung gusto nila pumunta ng Taiwan? Ang advice ko lang po sa lahat ng gustong mag-apply papunta dito, research muna nila yung company na papasukan nila. Yun ang number one po talaga. Kasi, tulad ng ibang agency, sasabihin nila na, "Maganda yung company na 'yan, sige na mag-go ka na diyan." Pero hindi nila alam pagdating dito, hindi pala sumusunod ng Taiwan law. Kasi may mga company din dito talaga na hindi lahat ng Taiwan law sinusunod nila, lalo na yung mga family business na companies, kadalasan. Kasi yung pinakaunang company ko, wala pang 1 week gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko ng umuwi kasi yung mga luma na Filipina dun, medyo bully sa mga bago. Eh, siyempre baguhan, baguhan kami. So, ang pinaka number one talaga is research muna yung company, ang background ng company, and be prepared. Kailangan malakas talaga yung loob 'pag pupunta dito. Kasi ang kadalasang magiging struggle mo lang naman dito kapwa mo Pilipino. Yes, and then, ah, maging ready din sa law ng Taiwan kasi medyo strict ang Taiwan. Hindi sila tulad ng Pilipinas na pakiusapan mo kasi hindi mo alam yung law na ganito, hindi mo alam yung law na ganyan. Dito, no exemption. Kaya kailangan yung disiplina, kung meron ka sa Pilipinas nun, mas doble dito. Kasi dito hindi ka makakapag-drive ng walang license. Madaming ano dito na hindi ka puwedeng basta-basta lumabag ng law nila kasi masyadong strikto ang Taiwan. Nabanggit mo kanina 'no, isa-side ko lang, nakakalungkot naman yun na ang mas nagiging problema diyaan minsan ay ang ating mga kapwa kababayan. Yes po. Kasi ano ko na, self-experience na wala pang 1 week may umaaway na sa'kin. Yung parang hindi ko alam anong kasalanan ko, anong ganito. Kapwa Pilipino mo rin talaga yung hihila sa'yo pababa dito. Nakakalungkot man pero sa lahat ng mga nakasalamuha ko dito, halos yun ang sinasabi. Kaya much better kung i-research mo na yung company para kahit naman at least may umaway sa yung kapwa mo Pilipino dito, worth it pa rin kasi maganda yung company-ng mapapasukan mo. Wag na lang nilang isipin yung ibang tao, yung mga makakasalamuha nilang Pilipino, ang isipin na lang nila yung makapag-ipon sila, makapagpundar sila kasi ang being OFW hindi siya habang-buhay. Kailangan mong mag-ipon, hindi puro padala, hindi puro padala. Isa pa 'yan sa gusto kong i-share sa mga kapwa ko Pilipino, na kapag magtatrabaho sila, kahit hindi dito sa Taiwan, kahit sa ibang bansa, unahin nila ang savings bago ang padala sa Pilipinas. Kasi 'pag umuwi ka ng Pilipinas wala ka rin aasahan, sarili mo lang din. 'Yun ang pinaka tumatak sa isip ko na sinabi sa PIDOS. Sinabi din 'yan do'n sa orientation. So, kapag susundin mo siya, effective talaga. Parang ano, masunod mo na talaga siya. Which I actually Yes, also agree kasi sa lahat ng bagay wala kang aasahan kundi ikaw lang. yes po. Mm. Wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang din sa huli. At maganda yung sinabi mo 'no, na mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Yes po. Hmm. Kung tatanungin kita kasi kung titingnan kita natutuwa ako sa'yo kasi you're a very strong, independent woman. Medyo po. Di ba? So, kung Medyo. tatanungin kita, anong gusto mong sabihin sa'yo
Kasi 7 years ago, nandito ka sa Pilipinas, kinikwento mo yung buhay. Kung sabi ko Mhm. nga sa'yo habang pinapakinggan kita, I felt that you had a very good life. You had a good life dito sa Pilipinas. Ikaw nandito ka na, fast forward 7 years, you're living in Taiwan, may sarili kang lugar. Anong gusto mo sabihin sa sarili mo? Well, ang gusto ko lang talagang sabihin sa sarili ko na proud ako. Proud na proud ako sa sarili ko, sa'yo gano'n. Gusto kong sabihin na nasan lang ako no'n. May mga bagay na hindi ko kayang i-provide para sa pamilya ko no'n na kahit gustong-gusto ko hindi ko magawa. Pero ngayon simple na lang, aantayin ko lang ang isang buong buwan, kaya kong ibigay kung anong gusto nila. 'Yun naman yung pinaka-priority ko talaga nung simula nung pumunta ako dito na hindi na maranasan ng anak ko yung naranasan kong naghirap din ako sa Pilipinas, bago pa maging okey yung buhay ko. Naranasan ko din talagang na walang ulam, walang pagkain sa isang araw. Naranasan ko rin yun kaya sabi ko, tinatak ko sa isip ko na dapat hindi na maranasan ng anak ko yun. Kaya nag-pursue talaga ako kaya ang gusto kong kapag mag-isa ako o kaya kapag nakikita ko yung mga achievement ko dito, lalo na dito kasi, nakilala rin talaga ako dito sa lugar namin. Sabi ko, "Ang layo-layo mo na." Sabi ko sa sarili ko, eh. Kumbaga kinaya mo, kinaya ko pala na yung dati noon na parang iniisip ko na hindi ko kaya, pero ngayon kaya ko pala. I love it. Kaya mo naman talaga at sa tingin ko kayang-kaya mo pa 10 years from now. Nasaan? Sana nga talaga. Nasaan si Kim 10 years from now? Well, 10 years from now, ang pangarap ko talaga is mag-cross country to Europe, kasi nandun yung kapatid ko. Plano na namin yun, kaso dapat after 3 years lilipat na ako ng Europe. But then sabi ko hindi ko pa kayang iwan ang Taiwan, kaya nag-stay ako dito. So, probably siguro after dito nasa Europe ako kasama ng kapatid ko at ng anak ko. Kasi gusto ko talaga silang makuha dun. Hindi ko naman sa minamaliit ang government natin sa Pilipinas, pero sa ngayon hindi talaga ako satisfied sa government ng Pilipinas. Ang daming nangyayari, ah, hindi ko alam kung maaayos ba or ano. Kaya sabi ko much better mag-settled na lang sa ibang bansa. Nakakalungkot man, pero 10 years from now hindi ko nakikita sarili kong nasa Pilipinas ako. Good luck and napakaganda rin siyempre sa Europe, 'no? Eh, Yeah. but of course kapag ikaw nagka-PR diyan, napakalaking bagay nun. I-share Oo, siguro hindi na ako aalis. 'pag dumating yung pagkakataon na yung nabanggit mo kanina na may PR na, ikaw baka puwede mong i-share kung papaano kasi napakagandang ikuwento yan para malaman din nating mga Yes po, willing na willing ako mag-share sa mga kapwa ko Pilipino. yan. So Kim, maraming, maraming, maraming salamat, Yes, daghang thank you salamat. po. Nakalimutan ko yung video natin ng ano, pero maraming, maraming salamat at, meron ka ba dahil kumakanta ka sa ating mga kababayan Mhm. sa Taiwan kung mapapanood nila, meron ka bang, gusto mo ba sila imbitahin kung papaano ka nila mapapanood 'pag nandiyan sa Taiwan? Every weekend po, every Saturday night, 6:30 p.m. until 2:30 a.m. Ayan, nasa La Cheska Live Band Chungli po ako. Sa mga gusto pong manood, gusto kaming abangan ng mga kabanda ko. Near train station lang po siya, halos tapat lang. So kung gusto niyo pong, pumunta para mapanood po kami, puwede niyo po akong i-add sa Facebook ko, Kelly, and then sa TikTok account ko, Kelly lang 'to 12:15, 'yun lang po. Wow, grabeng schedule mo 9:30 to 2 AM?
2:30 6:30 PM po, hanggang 2:30 in the morning. Yes po. 2:30 PM to wow, haba din ano? Grabe Yes po. iba talaga pagsisigaw mo. Kim, maraming salamat at, Yes, thank you so much. thank you for sharing your life in Taiwan. Very Yes, my inspiring. pleasure po. Ngayon ko lang nalaman na ganyan I mean, ganyan kaganda ang opportunity na meron sa Taiwan lalo na sa ating mga kababayan. Yes po, sobra. Sobra. So, Kim, maraming salamat mga kababayan. Sana po next time makapag-live na kami, pero kung hindi pa po, please don't forget, of course, to follow and like our Facebook. And then, hintayin niyo po every Saturday, we will upload, sigurado po yan. Itutuloy po namin yung Kamusta Kakabayan segment dahil ito po yung mga nire-request talaga ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang lugar sa mundo, sa iba't ibang bansa sa mundo. So, at sa mga hindi pa po nakakabisita sa ating YouTube channel is called Ang Pinoy Channel, pakibisita po. Sabi ko, sana makapag-upload na kami ng bagong episode sa pamamasyal namin dito, of course, sa ating bayan dito sa Pilipinas. And please also don't forget to visit our website. It's www.angpinoy.net. So, muli, maraming salamat. At sa susunod po ulit, magkita-kita po tayo. Thank you, Kim. Bye-bye. Yes po, thank you so much.